Ay wow, pang day 4 na pala to sa aking Cebu escapade. Sabi ko nga para fair, lahat na kapatid ko pupuntahan ko. Kaya uuwi ako sa aming hometown sa Bugo, Cebu, kung saan nakatira din ang isa naming kapatid na si Ernie. Dahil ako, si Dora the Explorer, mag-isa lang akong bumabiyahe. Matagal-tagal na rin akong hindi nakauwi sa hometown namin ni Vina Morales. Oh yes, naging kalapit bahay namin at kaklase ko si Vina Morales. Kaya wala ka sa lola ko. Charot! So eto na nga, ang laki na talaga ng development ng Cebu. Nakita niyo yung bridge na yan? Yan ang CC Lex. Ito na ngayon ang largest and tallest bridge in the Philippines. Bukod sa bridge, yung means of transportation may pagbabago rin. Dati, tiis-tiis lang kami sa bus na umabot ng 4 to 5 hours yung biyahe. Ngayon, may van or V-hire na. Inaabot na lang ng 3 to 4 hours ang biyahe. So, dumating ako ng Bugo nang wala pang 4 hours. Dahil hindi lang ako si Dora, Disney princess din ako, kaya sinindo ako ng pamangkin ko na si Bricks. Wala kayo niyan. Madlang people! Pagkadating, pinakain agad ako. Ang sarap ng dinuldog na kalabasa. Tapos may kinamatisang tuyo. Sarap ng lunch ni Disney Princess. Nagpahinga lang ako ng konti. Syempre ayoko may masayang na oras, diba? Kaya pinuntahan agad namin yung lugar kung saan kami lumaki. Mga ilang minuto lang naman ang layo sa bahay ng kapatid ko. So parang magto-throwback lang ako. Syempre habang tumatagal, nade-develop din ang lugar na to. Pero kahit papano, may natitirang mga lumang bahay na pamilyar sa akin. Bago ang lahat, kailangan ko munang dumaan sa San Vicente Church. Uy, habang bina-voice over ka to, naiiyak ako kasi ang dami kong memories dito. Lalo na pag Flores de Mayo, napaka-active ng mga kabataan noon sa simbahan. Every Sunday, dito kami nagsisimbang pamilya namin. After mass, konting laro-laro dyan sa labas ng simbahan bago umuwi. Kasi sobrang lapit lang nito sa bahay namin. Natatanaw lang. Para sa akin ha, halos magkakakilala ang mga tao noon dahil maliit lang naman tong lugar namin. Hindi naman sa pagmamayabang ha. Medyo kilala kami sa lugar na to dahil sa mama at papa ko at sa negosyo nila. Okay, ipapakita ko lang sa inyo kung anong hitsura ng loob ng simbahan ng San Vicente. Naalala ko to dati, ang daming bird's nest dito. Tapos maririnig mo yung ume-echo na tweet 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 o huni ng ibon. Alam niyo ba mga ka-ems, halos lahat ng kabataan noon ay sabay-sabay na nagsisimba. Tapos may mahabang hagdanan papuntang simbahan. Nag-i-slide kami sa pinaka-handrail ng hagdanan ng mga kalaro at ibang mga kabataan. Slide muna. Pag nagsimba media, slide na yun. Nakita nyo yung bahay na yan? Sa baba niyan ay convenience store. Sabi nila kamag-anak nindo namin, may lahing Chinese sila. Nalungkot lang ako that time kasi hindi ko sila nakita. Alam nyo ba, tuwing nakikita ako ng mga yon, lagi akong tinatawag na Emily Board tapos sabay abot ng candy. Tinatanong ko rin yan sa kanila kung bakit nila ako tinatawag na Emily Board. Natatawa lang sila. Nung nagkaroon na ako ng anak, doon ko naisip baka yung Emily Board ay Emery Board. Ibig sabihin ay liha. Okay, maganda kasi yung pwesto ng bahay namin. Kasi ang lapit lang namin sa simbahan, katapat lang namin ay school, katabing bahay lang namin yung may-ari ng sinihan dati. Tapos hardware, kung gusto namin pumunta ng park at saka palengke, konting lakad lang. Ay wait, gusto ko pala magpasalamat kay Doc kasi na-tour niya kami. Ala, classic na alangyapon siya oh. Pinakalumang bahay. Okay, nasa bandang plaza na kami. Dumaan muna kami sa bahay ng sister-in-law ko na sinang Betty bago kami pumunta dun sa sementeryo. So, palit mig ice. Nalagay ko. Yan! Bago kami pumunta ng sementeryo, nag-request muna ako sa kuya ko na maglakad-lakad muna kami kasi medyo madalian yung tour kanina. So, itutour ko na kayo ngayon. Ito nga pala yung stadium. Mula plaza, nilakad lang talaga namin kasi magkakalapit lang talaga yung lugar. Dito sa part na to, dito daw nakatira yung dati naming kaasaran ng pamilya. Kasi nga halos magka-close na ang lahat. Yung asarang putos, tapos dito banda may paggawaan ng kandila dyan. Kakilala din ng mga magulang ko kaya minsan naging tambay ako nung maliit dyan. Kaya alam ko yung proseso ng kandila. Tapos, dito nakatira yung dati naming kaklase ni Vina Morales or Sharon Magdayaw na si Karen. Tapos may kapatid siyang pogi. Ang classic na nitong bahay na to. Dati siyang bodega. Siyempre, ang daming kwentong kababalagan noon. Oo na, murag na ako yung ungo diha, no? Nawali yan, no? Yan, no? Meron na nakasilip dyan. Tapos, dyan sa school ng CRMC, dyan daw sa rooftop, may nagpapakita ng white lady. Ayun, dahil sa takot, lagi akong naiihi sa kama noon.
Ito naman yung dating hardware ng Lolo Sinky namin. Kaso ibinenta na ata kaya iba na may-ari. Dito naman nakatayo yung dati naming bahay at negosyo ng mama at papa ko, ang Elson Inato Lang Restaurant. Tapat lang siya talaga ng school. Kanigera. Tapos yan yung ano, di ba? Yung parlor dati. Oo. Tapos ito yung bahay namin mula dito hanggang dyan. Lana. Hinanap pa nga namin yung naka-engrave ng mga pangalan namin sa may hagdanan kaso wala na. Nag-i-slide-slide dati. Ah, Akit kami dyan, tapos mag-i-slide kami doon. Ito yung isa sa tirahan nila Vina Morales. Tapat siya sa gilid ng CRMC tapos liliko ka lang yun na, bahay na namin. Ito yung bahay na may-ari ng sinihan dati. May katabing parlor, tapos yun na, bahay na namin. At katapat pa ng school. O, di ba ang ganda ng location? Kaya ang daming suking estudyante ng mama at papa ko dyan. Uy, nakita ko yung lumang stairs. Isa siyang bahay na bato na may bolster na hagdanan. Kaso nasunog siya nung panahon daw ng mga Kastila. Tapos open lang siya. Kaya doon kami naglalaro ng mga kapatid ko at mga kapitbahay namin. Para kami mga stuntman noon. Tinatalo namin mula first floor hanggang ground floor. Nakakamiss lang. Dati walang ano yan. Talagang haunted house ang tingin namin dyan. Ngayon meron na. O diba yan yung simbahan? Sa left side yan yung school ng pang-college. Sa right side yan yung bahay namin. At dito naman yung papuntang parke. Ito na yung tinatawag naming parke. Dati dito nakalagay yung poso ng bayan. Halos lahat dito nag-iigib kasi pahirapan pa dati yung tubig. O, di ba? Jose Rizal. Dati, doon banda yung papuntang palengke kaso nilipat na. Kaya medyo malayo na siya. Ang dami talagang pagbabago. Kasi naman yung huling punta ko dito, elementary pa, 80s. Yung Asian Bank na yan, dating butika yan. Tandang-tanda ko pa, ang laki ng poster nila ng Cortal noon. Carbon diri, marag ka ng dry goods, no? Ilan to ni Kuandre? In the store. Ramon Lanan. Mga kuan, mga candy-candy ba? Oo, ito na po. Grocery. Itong Mang Inasal ngayon ay dating Demon Store na dating tindahan nila Vina Morales. Ang mga tinitinda nila noon ay mga houseware or kitchenware. Langgana, yan. Dito yung ano nila. Sininaan. Oo, dyan kina Vina. Kay Sharon Magdayaw. Ngayon, Mang Inasal! Mali mo si Vina pala may-ari nang nag-franchise siya dyan. Tapos yan, oh. Yan, katapat dati, ano yan? Yung palengke. Palengke na yan. Ito na, upos. Dito naman yung dating sinehan ng kapitbahay namin, yung GNO. Alam niyo ba yung sistema ng sinehan noon? Yung probinsya talaga ang pinakahuli. Kumbaga, isi-showing sa Manila, after 2 weeks or 3 weeks pa lang ipapalabas sa Cebu. And then, after a month ata makakarating yung pelikula sa amin. Kaya nauso dati yung double. Yung dalawang pelikula ang mapapanood mo sa isang ticket. Ating sinihan na dinobo na siya ngayon. Binago na siya ng panahon. Habang naglalakad kami, may napansin lang ako. Wala na akong nakikitang nagtitinda ng pintos. Or baka sa ibang lugar lang siya nakapwesto. Sayang, paborito ko pa naman yun. Tsaka yung bibingka doon sa may simbahan. Okay, papunta na kami ng sementeryo dahil wala kaming dalang bulaklak. Bumili na lang kami ng mga ganyan. Corazon Cemetery. Diyan banda nakalibing yung mama at papa ko dati. Kaso natapos yung kontrata, kaya nilipat mo na yung mga buto nila sa musileo ng Jimenez clan. Sa awa ng Diyos at pagtutulungan, ayan, nagkaroon kami ng munting musileo. Kaya nilipat na namin sila dyan para sama-sama. Hi Mama, Papa, ni Eddie, Shania, Jop, ni Eddie, kay Shania. Mama, Papa. Shania, pamangkin ko. Ito kuya ko, ni Eddie. Dapat wala yung lapida kay Jop. Papagawan pa. Okay, hanggang dito lang po muna. Pakiabangan na lang po ang part 2 sa aking Bugo Cebu Escapade. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, please follow, like, comment, and share. Thank you!